tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Okay. What a fearless forecast. Okay, umpisa tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sa lugar diha sa San Carlos, Pilarbol? Maadjong adlaw ninyong tanan diha. Padaol ng padaol ang piyesta. Bitaw pa, hapit nagpiyesta sa San Carlos ha, karong 15 kay San Isidro man na diha. Advance happy piyesta sa San Carlos. Sana maayos ang inyong pag-celebrate sa piyesta. Matiwasay ba ang pag-celebrate sa una-una, simbudget mo. Ayan ang siguraduhan ninyo ng kabibo-bibo kasi celebrate mo piyesta tapos ang inyong unahan mga bibo-bibo, simba una, usa ng piyesta. Dapat kasi nanay mga novena, di ba? Dapat unahan ninyo na. Ang mga tao sa mga labi ng mga probinsya, hilig nila bibo-bibo. Unahan ninyo patron ninyo. Kaya mo may nakatag ninyo na ugkuan. Mo may nakatag ninyo na grasya. So, shout out sa taga San Carlos nga hapit na ang piyesta. Karong 15. Sa adlaw ang 15, bet, tanawan sa kalendar. Biyernes. Next week na. Kasi ano na, itong linggo na to, next week na pala ang piyesta diha. Okay. Naalala ko lang yung piyesta kasi dyan, wala, hindi kami nagano no na. Nakapagsimba lang kami noong 2 years ago na. Nakabakasyon ho kami ng Bohol. So, tinaon ho namin yung nakapunta kami ng San Carlos, doon sa ahang lugar. Simba lang. Pero yung parang manood ng mga iba-ibang mga kanon doon, wala, hindi kami nagano na yung mga disco. Alam mo naman, kaibaw naman tag probinsya, disco, liga. Wala yon. Okay. Balik tayo dito sa shout out sa ating mga kapwa OFW. Maraming salamat sa inyong mga suporta, sa ating mga subscriber. Bago man, mga datihan na nandito ho ngayon, ulitin ko ulit. Marami pong salamat na narating ko ho ang 100,000 subscriber. Pangalawang ko na to sa papasalamat sa inyo. So ulit sa inyong tiwala at suporta. Yan po ang nagiging gabay ko po na narating ko ho itong 100,000 subscriber. So marami pong salamat ulit. God bless po sa ating lahat. Paano ko ba? Si Corina Sanchez ba? Na nag-imbita. May programa pala to sila. Si Corina Sanchez, bago. At ang kanilang naimbitahan, itong si Franklin Drilon na dati hong senador, dating Senate President, at 2 times siyang nagiging nadaanan niya yung mga impeachment. So may karanasan sa pagdating ho ngayon itong impeachment ni VP Sara na paparating sa Senado. Kasi sa House of Representatives, ando na halos na lang i-formal na lang nila ang kanilang mga boto sa impeachment ni VP Sara. So i-formal na lang yan ngayong 11. So 11 is Monday. So itong darating na Lunes, yun na yung i-formal nila, i-endorse na ho nila. So may mga pa yan, may mga debate pa yan, may mga privilege speech pa yan. Pero yun na yun, araw na yan, mai-forward na ho yan sa Senate itong impeachment ni VP Sara. Ito ngayon si Drilon, may prediction dito sa kay VP Sara na impeachment. At ito si Corina, narinig niyo kanina bandang unahan, kinabahan bigla. Ba't kinabahan? Nabulabog tuloy ni Franklin Drilon itong programa ni Corina Sanchez sa Bilyonaryo. Bilyonaryo ba to o sa Abante? Hindi ko sure kung saan to talaga kasi dalawang platform ang nito pinalalabasan itong nila. So takot na takot nung sinabi ni Drilon. O sige, panoorin natin yung video. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may 3 senaryo, tama po ba? Mako-convict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may 2 parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number 1, dismissal from office. Number 2, perpetual
disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, huwag ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Pwedeng ituloy, ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I was public wondering office? about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto, pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, yes, matter of law, matter of penalty. and human right, yan oo. po ay, sa aking basa, ay aabot sa Korte Suprema. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang diskresyon. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema o yung impeachment court. Natigil noon ang impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malaala. Opo. Kaya po hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Yes. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Pero Okay. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Oh, okay. What a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Always Thank you, frank. Bakit takot na takot siya sa sinabi ni Drilon? Yung sinabi ni Drilon, kapag si VP Sara daw ay maisipan ba na mag-resign bilang Vice Presidente, ay mayroon pang ano siya na didebatihan pa ho yan kung ituloy pa ba yung impeachment o hindi na. So didebatihan pa daw yan sa Korte Suprema. Kasi hanggang ngayon wala para talaga ang desisyon ng Korte Suprema niyan kung ano talaga ang gagawin kapag yung i-impeach na opisyal biglang mag-resign. So titigil ba o pwede ituloy? Pero ang mga senador niyan o mga congressman na gusto talagang litisin si VP Sara, ang gusto talaga nila ay ituloy ang impeachment na ano na yan nila. Na hindi pwede mag-resign si VP Sara o mag-resign man siya, tuloy pa rin ang impeachment. Litisin pa rin daw, sabi ng mga kalaban ni VP Sara. So, kung ganon, paano mo man litisin yan? Wala na nga, nag-resign na nga eh. Tapos, paniniwala nyo ba? Paniniwala ko akin tong paniniwala. Si VP Sara ba magre-resign? Babahag ba ang buntot dito? Ito, kababaeng tao nito pero may bayag. Ibig sabihin, ang tapang nito. Maisipan kaya niya na magre-resign dito sa kanyang impeachment? Bueno, kung magre-resign siya dito sa impeachment niya, para sa akin, di ko naman ilalaglag ko. Parang niya na umiiwas siya pag ganon. Pero si VP Sara wala sa bokabularyo nito na aatras dito sa kanyang laban sa impeachment. Di ba sabi niya, i-impeach nila ako, di wala. Hanggang doon na lang talaga. Kasi nakasulat, di ba nabanggit ho yun sa kanyang interview sa The Hague na kapag na-impeach siya, nakasulat na ho yun sa Bible. Nakasulat, pag yun sa Panginoon, sabi niya. Bible hindi. Parang nakalinya na. Nakaplano na ang Diyos sa kanya. Yun ang sabi niya.
Sabi ko, hindi talaga to siya aatras sa kanyang sa kanyang impeachment ngayon. At bakit si Corina Sanchez, ang tanong ko dito, bakit parang takot na takot kapag magiging presidente si VP Sara? Anong meron Corina Sanchez? Ito naman si Senate President, ex-Senate President Franklin Drilon, binulabog mo tuloy Nonoy. Nonoy, hindi, Toto, kasi Ilonggo to eh. Binulabog ni Toto Franklin Drilon itong mga nag-interview sa kanya. Tuloy natakot. Hindi tuloy maintindihan ni Corina ang kanyang naramdaman nung sinabi ni Franklin Drilon na tapos na ang boxing, si VP Sara na ang magiging presidente. Kapag hindi ma-impeach, biglang kinabahan si Corina Sanchez sa sinabi ng ganun ha. Bakit Corina kinakabahan ka? Anong mayroon kinakabahan ka dahil lumalabas ngayon itong asawa mo si Mar Rojas ang pinaplanuhan na magiging kandidato pagka-presidente ulit kapag hindi si Leni Robredo tutuloy? Ito ba yung dahilan? Bakit ka kinakabahan? At maniniwala ka ba na itong si VP Sara matinding kalaban kung sakali yung asawa mo tatakbo pagka-presidente? Mananalo ba ang iyong asawa? Hindi nga lumalabas sa sa mga usap-usapan ngayon. Buti pa to si Basti. Kasi kapag na-impeach si VP Sara, si Basti Duterte ang pwedeng huhugutin dito sa taga-PDP laban. Ito na nga ngayong darating na linggo, mayroong event ang Rage sa Cebu. Si Basti Duterte ang mangunguna ho dyan para pulsuhan ang mga taga Cebu. Ito si Corina ngayon, para nakaihi sa kanyang salawal. Salawal pante kasi biglang nag-iba Sa umpisa pa lang ng interview nito, napanood ko tong buo yung interview nito. Sa umpisa pa lang nitong interview niya, mahahalata talaga na ipipilit niya na ma-impeach si VP Sara. Bandang huli, doon man sinabi ni Drilon, natapos na ang boxing kapag hindi ma-impeach si VP Sara, magiging susunod na presidente. Anong gagawin ninyo kung magiging presidente yan? Anong ikinagalit mo, Corina? Na yung asawa mo, nilampaso rin yan ni Tatay Digong nung panahon ng eleksyon ng 2022. Hindi, 2016, sorry. Manok nga yun ni Pinoy. Ito naman si Drilon, nilaglag ba ni Drilon itong mga taga-Liberal Party? Kasi wala pa akong nakita nitong mga interview ni Drilon pag tinanong siya kung sino talaga ang magiging malakas na kandidato sa opposition dito sa Liberal Party. Hindi talaga siya nagsabi na si Leni Robredo ang malakas. Mayroon siyang mayroon siyang pagdududa kay Leni Robredo na hindi talaga mananalo kay VP Sara. Kahit ilang interview na napanood ko dito kay Drilon, ito na naman ngayon, bago lang talaga, sinabi talaga niya na kapag hindi ma-impeach si VP Sara, tapos ng boxing, VP Sara na ho ang magiging president sa 2028 election. Kasi alam nyo, ito lang ang nano ko kay VP Sara. Since na si dating Pangulong Duterte ay halos bababa na sa pwesto, siyempre, ito na, pulsuhan ng pulsuhan, mag-survey-survey na kung sinong dapat ang susunod. Kasama na ho ito si VP Sara. At naging nagtatap sa mga survey. Noong time na yun na bago mag-2022 election. Ngayon, natapos ang 2022 election, hindi siya tumakbo pagka-presidente. Tumakbo ng vice-presidente. Pero, bago ho yun, na siya ng vice-presidente, number 1 na ho talaga siya sa kanyang survey. Hanggang ngayon. At ito yung ito yung tao na makikita natin ilang taon na laging number 1 sa survey. Bakit hindi ito nalalaglag? Dahil gusto talaga ng mga tao na siya ang mamumuno. Siya ang dapat papalit sa kanyang tatay. Kaya lang, nagkamali ang desisyon nito ni VP Sara
umanib dito kay Bongbong Marcos. Kung siya ang pumalit sa kanya tatay, ang Pilipinas ngayon, hindi ho magka-windang-windang, lalo tong utang sa Pilipinas, na umabot na ng 18 trillion pesos mahigit. Hindi dapat siguro yan ganyan kalaki kung si BP Sara ang kumandidato. Imagine natin yung utang ngayon sa Pilipinas na wala tayong nakikita na mga infrastructure, walang mga hospital, walang eskwelahan, as in walang mga kalsada, as in wala. Ang nakikita natin ngayon sa Pilipinas, mga litsing yawa, yung ayuda. Yan ang nagpapalubog sa Pilipinas ngayon, yung ayuda talaga. Simulat sa pool na umupo si Bongbong Marcos, tuwing may mga dyan, ayuda. Hanggang ngayon, ayuda sa mga jeepney, ayuda sa mga ganito, ayuda sa... Doon napunta ang mga ayuda itong mga pera na to plus binubulsa pa. Kaya dapat lang talaga sa 2028 election, itong si BP Sara, siya na talagang uupong presidente talaga natin. Kasi para naman itong presidente natin ngayon presidente ninyo ngayon, na hindi ko naman talaga binuto yan, hindi ko talaga aminin kahit kailanman na presidente ko yan. Hindi ko pwede pagmalaki dito sa ibang bansa yan. Na presidente namin, ang galing. Hindi talaga. Wala talaga kung kaamor-amor ang presidente ninyo dyan si Bongbong Marcos. Dito nga kilala ho ang mga Marcos kung paano sila namumuno noon. Yung mga namin dito, amo namin, alam nila na nag-declare ng martial law, tapos kurap yung asawa, ilang pares na sapatos. Mga Spanish mga tao dito, ba't alam ang mga kalidad ng presidente noon ni tatay ni Bongbong Marcos? At ito pa ngayon, anong sabi nitong na to? Ano tong presidente ninyo? Kagaya rin sa tatay, no? Kumasahol pa. Adik kasi. Di ba nakakahiya na mga tao sa ibang bansa, pag naintindihan nila ang takbo ng politika, itatanong talaga. At hindi naman ko pwede mag-deny na hindi ko naman pwedeng dipinsahan ko yung presidente ninyo dyan kasi talagang masama naman talaga ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. At ito na ngayon, kahit sinong mga media dyan, nako, tiklop dito kay BP Sara. Kababae man tao nito, pero bakit tiklop dito kay BP Sara? Bakit ako na takot kayo dito? Dahil may paninindigan kasi to. May isang salita, di kagaya kay Bongbong Marcos. Na ibang salita ngayon, ibang salita bukas, ibang salita sunod na araw, ibang salita na ganun. Kasi wala sa katinuan mag-isip. Sabihin ninyo si BP Sara, krung-krung daw, si Raulo, magnanakaw, o sino magnanakaw? Mga Marcos. Pambihira naman to. O Corina, magdasal ka na tuluyang ma-impeach. Pero may prediction. Itong si Drilon. Si Toto. Drilon, may prediction. Bala. Bagay, itong asawa pala ni Corina Sanchez, Ilonggo din. Taga Capiz, no? Aklan. Capiz, no? Capiz ba? Capiz. Itong si Marujas. Ilonggo rin pala ito. Tapos, hindi naman binabanggit ni Drilon na si Marujas ang dapat magiging presidente natin sa 2028 para may Bisaya na naman na presidente. Pero Marujas, pag yan ang kandidato, dito mapupunta yan. Ganyan, no? Basta Duterte na lang tayo kapag i-impeach si BP Sara. Tuluyan nilang i-impeach yan sa Senado. Pero tandaan ninyo, advantage ho itong impeachment ni BP Sara ngayon na si Senate President dyan na hindi abogado dahil karamukat lagi ng agi ni Soto karon pag-abot sa impeachment ni BP Sara. Karamukat na. Hindi abogado Magkuha ng abogado, parang consultant nila si Pangilinan. Wala. Sabi ko, ang laking advantage nito So, Corina, palabahan mo na sa mga katulong mo yung panty mo, mukha na ihi ka sa sinabi ni Drilon. Bulabog kasi ni Drilon talaga Ay nako, Toto, Drilon, binulabog mo yung programa ni Corina Sanchez. Sara Duterte po,